galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayo nagbabalik sa banal na misa para ipabasbas natin ang paparating nating linggo sa ating mapagmahal, mapagkalingang Panginoon. Hindi ko po alam kung napansin nyo na kung saan minsan ang mga sumusugal, kahit na sa kutob lang, tumataya sila. Hindi naman lahat ng kutob ay totoo. Hindi naman ibig sabihin naramdaman mo siya ng tunay. Maraming magpapatotoo na nagkamali sila sa kanilang kutob. Pero kung tataya ka, di ba, pipiliin mo yung pinakasigurado. At walang ibang pinakasigurado kung hindi ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Dahil napakaraming mga patunay ng ating Panginoon tungkol sa buhay walang hanggan. Kaya naman, naway araw-araw, piliin nating sumunod sa Kanyang kagustuhan. At aminin natin ang napakaraming beses na kung saan naging matigas ang ating ulo, naging matigas ang ating puso, wala tayong ibang sinundan kundi ang ating sarili. Sa mga panahon ng ating kahinaan, ang ating pagkukulang at pagkakasala, hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga,
ngunit tibayin mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang inuutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalawlain ko. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalawlain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbanto at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tignan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanigbugho nila ako, nagsambahin nila, yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Alleluia, 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 Mapalad ang mga duka na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Haleluya, Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw.
Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinupad ko po lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, pumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Ano ang gagawin mo kung hindi problema ang pera sa buhay mo? What will you do if money is not an issue? Ang ganda pong tanong yan, no? Naisip nyo na po ba? Pinagmunihan nyo na ba? Halimbawa, bukas, pagkagising mo, nanalo ka ng loto. Hindi lang milyon, hindi lang 10 milyon, kung hindi, 1 bilyon. Wow! Bilyonaryo ka na! Ang tanong, anong unang-unang gagawin niyo po? Comment nyo nga. Gusto ko pong malaman, gusto kong mabasa. Baka ang iba, sasabihin nila, Father, bibili ako ng lupa. Magpapatayo po ako nung dream house ko. Father, magta-travel kami ng pamilya ko sa buong mundo, sa lahat ng magandang pasyalan. Father, kakain ako ng masarap sa mga pinakamamahaling restaurant. Father, bibili ako ng Ferrari, Lamborghini, bibili ako ng helicopter. Maaari yung iba po, mabait sasabihin, Father, tutulong ako sa mga mahihirap, magpapakain ako sa mga gutom, magdodonate po ako sa bahay ampunan, magpapagawa po ako ng simbahan. O baka, meron ding mga iba sasabihin, Father, finally, iiwanan ko na yung asawa ko, sawa na ako sa kanya, at maghahanap ako ng mas mabait, mas maganda, at mas mayaman na kamukha ko. Ano pong sagot niyo? Maganda pong tanong yan. Kasi meron siyang ipapakita sa iyo. Dahil ang tanong pong ito ay hindi naman po talaga tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa puso. Ang tanong na yan ay pagpapakita sa iyo ng tunay mong ugali, ng tunay mong karakter. Kasi ang katotohanan po, money does not change you. Money reveals the truth about you. Amen? Madalas, naririnig po natin, binago siya ng kayamanan. Hindi po. Ganyan na talaga siya. Tinatago lang niya. Pero ngayong meron na siyang pera, magagawa na niyang gusto niya, lumilitaw na yung totoong kulay niya. Amen? Pero, magagawa mo ang lahat sa pamagitan ng pera. Sige, mag-travel ka sa ibang bansa, bilhin mo yung gusto mong bilhin, magpagawa ka ng mansyon, tumakbo ka pa sa pagkapolitika. Pero merong isang bagay na hindi mo magagawa. Ano po? Yung pahabain mo ang buhay mo. Amen? Pagkadami-dami man ng pera mo, hindi mo matatakasan ang kamatayan. Amen? So remember this very difficult truth, my dear friends. You can add more money to your life, but you cannot add more life with money. Pwede mong dagdagan ang laman ng bangko mo, pero hindi mo madaragdagan ang mga araw mo. Pwede kang bumili ng magandang relo, pero hindi mo madadagdagan kahit na 1 segundo ang buhay mo. Pwede kang bumili ng matalino, magaling na doktor, pero hindi ka makakabili ng mabuting kalusugan. Pwede kang bumili, maraming makakasama mo, pero hindi ka makakabili ng tunay na pagmamahal. Pwede ka ring bumili ng magandang bahay, pero hindi ka makakabili ng mapagmahal na pamilya. Pwede kang bumili ng mamahaling damit, pero hindi ka makakabili ng kahulugan. Kaya nga po,
ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi yung paano yumaman. Ang pinakamahalagang tanong ay paano ako mabubuhay magpakailanman. At ito po ang tanong ng lalaki sa Ebanghelyo. Sabi po nitong lalaki, he was asking Jesus, "Good teacher, what must I do to gain, to inherit eternal life?" Hindi po niya tinanong sa ating Panginoong Jesucristo, paano yumaman? Hindi niya tinanong kung paano magtagumpay, paano maging successful. Tinanong niya kay Jesus yung tungkol sa buhay magpasawalang hanggan. He was asking about eternal life. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ipagbili mo lahat ng meron ka, ibigay mo sa mga mahihirap, sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Ano pong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo dito? Raise not the quality of your living, but raise the quality of your giving. Habang umaangat ka sana sa buhay mo, dapat lalo kang nagpapakumbaba. Amen? Pero ano po ang nangyari dito sa Ebanghelyo? Nung narinig daw ng lalaki itong sagot ng ating Panginoong Jesucristo, umalis daw siya na malungkot. Bakit malungkot ang lalaki? Kasi daw, napakayaman niya. Ang problema, ginawa ng lalaki na Diyos ang pera niya. My dear friends, remember, money is a wonderful servant, and yet, it is a terrible master. Gamitin mo ang pera, pero huwag kang magpapagamit sa pera. Kapag ikaw ang may control sa pera, pagpapala yan. Pero kapag ang pera na ang may control sa'yo, may hawak sa'yo, sumpa na yan. Kaya nga mapanganib po ang kayamanan. Kasi unti-unti napapaniwala niya ang tao na hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi po ba? Napansin niyo po ba, kailan nagdadasal ang tao? Kapag may utang siya, kapag meron siyang kailangan, kapag naghihirap siya. Hindi po ba? Pero kapag sagana na siya, kapag busog siya, kapag masaya siya, pag wala siyang problema, nagsisimba ba siya? Paminsan-minsan. Di po ba? Aminin natin, minsan, binubulag tayo ng pera. Amen? Akala natin, kapag may pera tayo, ligtas na tayo. Oo, maaaring meron kang negosyo, secured ka sa buhay na ito. Maaaring kung may insurance ka, palagay ka. Kung meron ka ding pagkain at bahay, wala kang inaalala. Pero merong isang bagay na hindi kayang kontrolin kahit na pagkadami-dami pa ng pera mo. Ano po? Ang kamatayan. Kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Hindi po ba? Kung hindi po kayo takot, subukan niyo po ito. Pumunta po kayo ng sementeryo. Maghanap po kayo ng buto ng tao. Pag-aralan niyo po yung buto ng tao. Tingnan niyo yung buto ng mayaman, yung buto ng mahirap. Ano pong itsura ng dalawa? Parehas lang po. Hindi po ba? Mas makinis po ba yung buto ng mayaman kaysa sa buto ng mahirap? Hindi po. Hindi po ba? Ano naman kung mas marumi yung buto ng mahirap kaysa sa buto ng mayaman? Parehas naman silang patay. Hindi po ba? Mahirap man o mayaman, kapag nilibing, kakainin din yan ng uod. At pagkatapos ng kamatayan, ang mahalaga, hindi naman yung kung ano yung laman ng bangko natin eh. Ang mahalaga, pagkatapos ng kamatayan natin, kung ano ang laman ng puso natin. Dahil bandang huli, tayo'y huhusgahan ng Diyos base sa mga ginawa natin dito sa mundo. Hindi huhusgahan ng Diyos yung bank account mo. Amen? Hindi po ba tayo nakakatawa na habang buhay tayo, nakikipag-unahan tayo sa ibang tao? Pero ang pinakamahalaga ay yung makapasok tayo sa karya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi pwedeng i-bribe ang Diyos. Wala naman pong fixer sa langit. Hindi po pera ang sukatan para matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Kung gusto mong makapasok sa karya ng Diyos, ano pong kailangan? Pananampalataya at pagpapakumbaba. Amen? Naalala ko po, meron pong mag-asawa na pumunta po sa akin sa parokya. Nagpapabless po sila. May pagkakataon po, kwento po nitong lalaki, na makapag-abroad siya. Meron pong malaking offer para sa kanya.
Malaki pong kita, malaking pera. Pero ano pong kapalit? Kailangan niyang iwanan yung kanyang asawa. At meron po siyang dating girlfriend. Siya po yung nandun sa Amerika, niyayaya siya. Pero alam niyo, ito pong lalaki, madali po sana na iwan niya yung kanyang asawa para dun sa pera. Madali po na iwan niya yung kanyang asawa para sa komportableng buhay. Pero sabi po ng lalaki, Father, ayaw ko pong yumaman na ganun, na makuha ko ang lahat, pero ang kapalit naman ay ang aking sarili at ang aking pamilya. Napahanga po ako sa kanya. Tingnan niyo na, mga kapatid, meron pa rin mga tao na hindi mukhang pera. Meron pa rin mga taong matitino. Kaya meron pa rin pag-asa. Di po ba? Mga kapatid, tandaan niyo po, merong ibang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Kaya huwag kayong magpapakamatay para lang sa kayamanan dito sa mundo. Magandang tanungin ang ating mga sarili. Kung ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto mo, pero mawawala naman ang Diyos sa buhay mo, papayag ka ba? Tatanggapin mo ba? Mga kapatid, unawain niyo po, bandang huli, hindi ang pinakamaraming pera ang tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman ay yung taong kahit na mawala na lahat ang sa kanya, pero hindi nawawala ang Diyos sa kanyang puso. Amen? Don't forget, my dear friends, yes, money can make your life comfortable, but only Jesus can make your life meaningful. Money can extend your lifestyle, but only God, only Jesus can give you eternal life. Amen? Hari nawa, kapag nagkapera po kayo, huwag yung sambahin ito. Pero sana kapag nagkakaroon ka ng pera, dagdagan pa niya yung pananampalataya mo, dagdagan mo pa ang pamimigay mo, dagdagan mo pa ang pagpapakumbaba mo. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway palagi nating unahin ang Diyos sa gitna ng hirap ng buhay. Dahil kapag inuna mo ang Diyos, dadalhin ka niya sa buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Hinahamon tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ipagpalit ang mga material na kayamanan sa mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at mga guro naway amhunin ng ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus, siyang nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog. Sa aming paghahain na iyo na ring binigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kinalulugod mo sa kanyang baguhing, mabuti ang lahat, at sa pamagitan niya aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Nung inihain niya ang sarili niya kami, makasundo mo. Kaya naman iyong dinangal siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon, lahat sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama. Umuwi ka sa Kanya, makaisa sa tinig niya. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi po mahalaga ang tanong na paano yumaman. Kahit na kailangan natin ng pera o kayamanan dito sa mundo, meron pang mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Ito ay ang mabuhay sa karya ng Diyos, magpa sa walang hanggan.
The more important question is, how can we inherit, how can we gain eternal life? Maraming mga tao kasi inaakala nila kapag nagkaroon na sila ng pera, magiging masaya na sila. Many people also equate money with security. Merong ibang tao, inaakala kapag meron silang kayamanan, meron na silang kapayapaan. Pero hindi naman lahat kayang sagutin ng kayamanan. Di po ba? Pero merong isa na pwede niyang ipagkaloob sa'yo lahat ng yan at higit pa. At yan ay ang Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa atin? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Hindi lang yung hanapin mo siya, pero matuto kang magbigay. Alam po natin na ang binibigay ng Diyos sa atin yung kailangan natin. Pero may mababasa po kayo sa Biblia, if you delight in the Lord, He will give you your heart's desire. Wow! Hindi lang nagbibigay ang Diyos sa gusto natin. Hindi lang nagbibigay ang Diyos sa kailangan natin. Pero ipagkakalob din ng Diyos ang ninanais ng puso natin kung pasasayahin natin ang Diyos. At paano natin mapapangiti ang Panginoon? Paano matutuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa? Sa pamagitan ng pagmamahal natin sa mga mahihirap at dukha. Pag hinuli mo ang iyong sarili, inuna mo ang iba, nakikita yan ng Diyos. God will not ignore you, but God will bless you beyond measure. Kaya, wag mong problemahin ang pera. Isipin mo, paano ka pa makakapaglingkod sa Diyos? Makikita mo, magiging batubalani ka, magiging magnet ka ng mga pagpapala ng Diyos. Do not raise your standard of living, but raise the standard of your giving, and the Lord will give to you overflowing measure. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.